young Rodrigo Roa Duterte. Magandang hapon po. Virtual o via video link ang unang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pre-trial chamber ng International Criminal Court para sa kasong Crimes Against Humanity, bunsod ng Gera kontra Droga. Nag-manifest ang kanyang kampo na may medical issues ang dating Pangulo. Pero tugon ng ICC, mentally aware and fit si Duterte nang suriin ng court doctor. Mula sa The Hague sa Netherlands, nakatutok live si Maris Zuman. Maris. Pia Evan Hodemorkan, magandang umaga mula rito sa The Hague, the Netherlands. Nandito nga ako ngayon sa harap mismo ng International Criminal Court dito sa The Hague, the Netherlands. At dito makikita nyo sa aking gilid lang ang pre-trial chamber 1 kung saan naganap kahapon ang isang makasaysayang tagpo sa politika ng ating bansa. Wala pang 24 oras at nasaksihan din ng buong mundo ang pagharap ng isang leader ng isang bansa mula sa Asia sa kauna-unahang pagkakataon dito sa International Criminal Court, ang first appearance hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa anunsyo ni Pangulong Duterte, nag-withdraw na ang Pilipinas sa Rome Statute, ang treaty na nagtatag ng International Criminal Court o ICC. Saktong 7 taon mula nang i-anunsyo ni Nooy Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkalas ng Pilipinas sa International Criminal Court. Kahapon, March 14, 2025, humarap siya sa initial appearance hearing ng pre-trial chamber sa ICC. Suspect si Duterte sa Crimes Against Humanity. I would like firstly to confirm your identity. Could you provide us with your full names, please? Young Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. The surname is Duterte. My birth month day is March 28, 1945. I was born in the province of Leyte in the Philippines. Pinayagan si Duterte na dumalo sa pre-trial ng virtual o via video link at hindi personal na magpakita dahil nanggaling siya sa mahabang biyahe. Simula pa lang nilinaw na ng hukuman kung ano ang mangyayari sa first appearance. Today's hearing is neither the start of the trial, nor is it a confirmation of charges hearing. No evidence will be collected or presented, and the issues of Mr. Duterte's guilt or innocence will therefore not be addressed. Bukod tanging abogado ni Duterte sa korte, si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Bago ang pre-trial, hiniling ni Medialdea na ipagpaliban ang first appearance ni Duterte para aniya makapaghanda pa sila, pero di sila pinagbigyan. You may be aware that these two motions have not been accepted by the chamber because of the nature of today's hearing. The aim of this hearing today is to introduce the parties and to ascertain the charges and to set a date for the confirmation of charges hearing at a later stage. Base sa binasa ng court officer, may reasonable grounds para paniwala ang criminally responsible si Duterte bilang umano'y indirect co-perpetrator para sa crimes against humanity. Kabilang ang pagpatay sa di bababa sa 19 na tao na umano'y drug pusher o magnanakaw sa pamamagitan daw ng Davao Death Squad sa Davao City mula 2011 hanggang 2016. Pagpatay sa di bababa sa 24 na umano'y kriminal sa iba't ibang lugar mula 2016 hanggang 2019. Nakagagawan o nasa pangangasiwa raw ng mga miyembro ng law enforcement ng Pilipinas. Binasa rin ang mga karapatan ni Duterte kabilang ang malayang pakikipag-usap sa kanyang counsel at pag-apply para sa interim release bago ang paglilitis. Bago matapos ang pre-trial, hiniling ni Medialdea na basahin ang kanyang manifestation tungkol sa pagkakaaresto kay Duterte na nais niyang matalakay. It was a pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling. Two troubled entities
struck an unlikely alliance, an incumbent president who wished to neutralize and choke the legacy of my client and his daughter on the other hand, and a troubled legal institution subject to delegitimization and desperate for a price cuts and a legal show today on the other hand. With this in mind, it is not surprising that my client was abducted from his country. ICC private jets do not drop out of the thin air. Sinabi rin ni Madialdea na may medical issues ang dating Pangulo, pero sagot ng ICC judge, The court's doctor was of the opinion that you were fully mentally aware and fit, and that you have undergone further checks and tests at the detention facility. Ilang beses ding sinabi ng ICC judge na first appearance pa lang ito. Ayon pa kay Judge Motok, magkakaroon ng full procedure para matalakay ang mga issues sa arrest warrant at proceeding bago ang actual confirmation of charges na itinakda sa September 23. Sa confirmation of charges, malalaman kung dapat nga bang litisin si Duterte. Inutusan din nila ang prosecutor na sa loob ng 7 araw idetalye ang naging basehan ng pag-aresto kay Duterte. Pagpapasyahan din daw nila ang magiging partisipasyon ng mga biktima para maiparating din ang kanilang concern. Last line. Evan, ilang sandali mula ngayon ay gaganapin uli ang isang kilos protesta ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At gaganapin ito sa Central Station. Pero may mga ilan na tayo nakikita mga Pilipino rito, mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sila po ay nanggaling pa sa Paris. Yung iba na nakausap natin kanina ay galing naman sa Italy, meron pang galing sa Belgium. So sila ay talagang pati sa Ireland. Ayan po mga kapuso. At sila po ay kasali sa kilos protesta ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa Central Station yan gaganapin, no? At kanina nakausap din natin si dating presidential spokesperson Harry Roque at sinabi niya na sila mismo ay personal na pupunta sa kilos protesta na yan kasama si Vice President Sara Duterte at Senador Robin Hood Padilla. At maya-maya lamang din ay sila ay bibisita rin sa The Hague Penitentiary Institution o yung detention cell kung nasaan naroroon si dating Pangulong Rodrigo Duterte para po sila ay makausap at makapag-usap at mapag-usapan nila yung magiging susunod nilang legal na hakbang at kabilang po dyan ay ang pakipag-usap ni Attorney Harry Roque kung siya ay papayagan na ni Pangulong o dating Pangulong Rodrigo Duterte na maging bahagi ng kanyang legal team dito sa ICC. So yan muna ang latest sa sitwasyon. Mula pa rin dito sa The Hague, the Netherlands. Balik sa iyo, Evan. Live po yan mula sa The Hague sa Netherlands. Maraming salamat, Mariz Umali. Nakita na raw ni Vice President Sara Duterte si dating Pangulong Rodrigo Duterte pagkasalang ng ama sa ICC pretrial chamber. May mga ibinilin daw sa kanya ang ama. Nakatutok si Darlene Cay. Relax lang. May hangganan ang lahat. Oh, yes! A day of reckoning. Ito raw ang ipinahatid na mensahe ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa anak na si Vice President Sara Duterte. Nakita raw silang mag-ama matapos ang unang pagharap ni Duterte sa pre-trial sa ICC. 1 oras daw tumagal ang kanilang pag-uusap. I was not allowed inside his detention area. We met in the visiting area. He looked well rested. I asked him that. I said, "You look well rested." And then he said that, "Well, I don't do anything here. I just sleep and watch TV." Then he said, "Yes, well, that's my only complaint is that I really miss Filipino food." Di raw nila natalakay ang mga naganap sa pre-trial pero napag-usapan daw nila ang tungkol sa legal team sa kanilang pamilya at sa mga posibleng gawin nila sa mga susunod na araw. He repeatedly said, "Do not leave the country. Do not leave the Philippines." And so I told him, I know, I understand that. And I do not want to be here as well. Unfortunately, I am the only one who has a Schengen visa. And I am the only one who is a lawyer.
Sabi ng bise, mananatili siya sa the Netherlands hanggang wala pang dumarating na ibang kaanak na hahalili sa kanya roon. Sinagot din ni VP Duterte ang ilang tanong sa plano niya sa politika sa 2028. Do we still have a country by 2028? The way that we are going right now, hindi ko alam, palubog ng. Pero alam nyo, magtiwala lang kayo sa Diyos. Yes, dasal! Sa'yo. Dahil, makikita nyo na lahat ng bagay ay meron purpose. Anya, kailangang pagnilayan ng dating Pangulo kung ano ang maaaring mapulot sa mga kasalukuyang nangyayari. Pero si VP Duterte, naniniwalang inihahanda siya ng kanyang mga pinagdaraanan para sa mas malaking bagay. Iginiit din ng bise at ng abogadong si Harry Roque na kidnapping ang ginawa ng mga otoridad sa Pilipinas sa dating Pangulo. Talk to lawyers, they call it extraordinary condition, but for a family member like me, that's kidnapping. That's forcibly taking my father to another country and illegally arresting me. We think that the ICC should again set an example in promoting international justice, and when kidnapping is allowed as a means of acquiring jurisdiction over the jurisdiction of the accused, we think this too is a travesty of justice. Kaya ang hiling nila, ang ninanais namin, madesisyon na i-issue ng jurisdiction sa malalong mabilis na panahon nang sa ganon siya ay makauwi na ng Pilipinas. nauna nang iginiit ng palasyo na umakto ang Pilipinas kasunod ng pakikipag-ugnayan ng Interpol para maisilbi ang arrest warrant ng ICC kay Duterte. Ayon naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sa pagharap ni Duterte sa ICC, nakita ng lahat kung paano gumulong ang hustisya. Matatawag daw itong patas sa paglilitis dahil makikita na naibigay naman daw sa dating Pangulo ang kanyang mga karapatan bilang isang suspect taliwas sa pahayag ng kanyang kampo. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Bumangga ang isang gas tanker sa bago ng tren ng PNR sa railroad crossing sa Nabua, Camarines Sur. Sa lakas ng pagbangga na diskaril ang bagon na tinatawag na inspection train. Dahil sa aksidente, umabot sa halos 3 kilometro ang traffic sa lugar. Ayon sa PNR, agad na isugod sa ospital ang sugatang truck driver at ligtas na siya ngayon. Humingi sila ng paumanhin sa abala at patuloy ang kanilang investigasyon. Kalaboso ang isang ama na inilalako umano online ang kanyang mga anak. Nangingikil din daw ang suspect sa pinagbebentahan niya ng malalaswang video. Nakatutok si John Consulta. Sa bisa ng search warrant, pinasok ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation NCR ang bahay na ito sa Zambales. Pareho kang gagawa ng hindi maganda, ha? Arestado ang padre de pamilya na sangkot umano sa bentahan online ng manalaswang video ng kanyang mga anak. Ayon sa NBI, bukod sa paglalako ng kanyang anak online para sa live shows at online sexual exploitation, may iba pang modus ang suspect. Meron siyang extortion activity na tinatawag after that. Meron akong forwarded porn material sa iyo. You don't want me to report to your authorities. So, duplicate ito. Kumikita na siya dun sa porn material niya using his own children. And then, kumikita pa siya dun sa extortion. Sinagip ng NBI sa bahay ng suspect ang 3 niyang minor na anak, asawa at kapatid ng kanyang asawa na minor de edad din. Na-recover din ang cellphone ng suspect na naglalaman ng malalaswang videos na pinapadala ng suspect sa kanyang mga parokyano at mga transaksyon. Inquest na ito, nagsampa kami ng kaso dito ng anti-online abuse and exploitation of children, qualified human trafficking, violations ng Anti-Trafficking and Persons Act, qualified because of the use of minors, possession ng paraphernalia for dangerous drugs under the Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kasi meron kaming nakuhang marijuana. Di na nagbigay ng pahayag ang suspect na nakakulong na sa detention facility ng NBI sa Bilibid. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Walong araw bagong eleksyon 2025. Patuloy sa pag-iikot ang senatorial candidates para ilatag ang kanilang plataforma. Nakatutok si Darlene Kai. Isinulong ni Bam Aquino ang tax relief para sa maliliit na negosyo.
Binigyang diin ni Senator Pia Cayetano ang kahalagahan ng kababaihan sa komunidad. Pinalawag na tourism jobs ang ipinangako ni Senator Lito Lapid. Si Manny Pacquiao itutuloy raw ang libreng pabahay at kabuhayan. Isusulong ni Senator Bong Revilla ang mga batas sa education, health at iba pa. Si Congressman Rodante Marcoleta nagsalita tungkol sa Konektadong Pinoy Bill. Isinulong ni Ariel Querubin ang reforma sa edukasyon at scholarships. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kay, nakatutok 24 oras. 2 na ang nasawida sa acute watery diarrhea sa Ilocos Region. Ayon sa Center for Health Development Region 1, naitala po yan sa La Union at Dagupan City. Umabot sa mahigit 3,000 ang naitalang kaso hanggang katapusan ng Pebrero. Pinakamataas ay mula sa Pangasinan. Pinag-iingat nila ang publiko sa sakit na ito na karaniwang dulot ng kontaminadong pagkain at tubig, gayon din ng bakterya at virus. Inaasahan daw na tataas pa ang kaso sa tag-init kung kailan mas madaling masira ang mga pagkain at may kakulangan sa malinis na inuming tubig. Tinutukan ng ilang kaanak ng mga biktima ng gyera kontra droga ng Administrasyong Duterte ang unang pagharap ng dating Pangulo sa International Criminal Court. Masidhi ang kanilang pag-asa sa matagal na nilang ninanais sa hustisya. Nakatutok si Von Aquino. Taimtim na pinanood ng ilang kaanak ng biktima ng war on drugs ang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pre-trial ng kanyang kaso sa ICC. Naiinis ako kasi yung reaction niya ganon. Naging parang sobrang hina niya na, naging bingi na siya, samantalang napakatapang niya. Sana po, dun po sa ibang bansa siya dinala, dun din po siya aanuhan ng kaso, lilitisin. Kasi dito po sa Pilipinas, wala po kaming pag-asa. Doon po kami sa ibang bansa lumapit. Nanariwa raw sa alaala ni Shira Escudero ang mapait na sinapit ng kanyang kapatid na dinukot at pinatay. Buti nga po siya may due process. Buti nga po siya nararanasan yung human rights na ipinaglalaban namin. Pero kami, dinanas po ba namin yung human rights? Kami pong mga pamilya po namin, yung kapatid ko. Kasama nilang nanood si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na nagpaliwanag ng mga naganap sa pre-trial. Ngayong umaga, sumailalim sa psycho-spiritual intervention ng mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings. Nagdaos din ng misa. Kasamang dumalong isang ginang na ang anak ay namatay sa bala at saksak noong August 2017 matapos ipagbigay alam sa kanila ng mga pulis at barangay na kasama sa drug watch list ang kanyang anak. Nagpasalamat kami sa Panginoon dahil nagkaroon na ng hustisya yung pagkamatay ng anak namin. At syempre natakot din kami para sa kaligtasan namin. Kasi po syempre malaking tao po yung kalaban namin. Sana makulong na siya. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, maaring ipatawag ng ICC ang mga nakaligtas na biktima ng EJK at ang mga pamilya ng mga biktima ng EJK para mag-participate sa trial. Pero hindi naman daw sila required na magpunta pa sa ICC. Hindi required. Ultimo na ang lahat ng mga biktima ay pumunta. Pero required at recommended na sila ay magpahayag. At maaari nilang gawin yon sa pamamagitan ng mga representante, legal representatives. Sa ngayon, ang alam daw ni Attorney Conti ay may at least 3 biktima ng EJK na nabuhay pa. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Nagtungo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa isang prayer rally. At ang latest doon, sa live na pagtutok ni Jonathan. Jonathan? Pia, nandito ngayon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sigaw nila, ibalik na raw sa Pilipinas si Duterte. Isigaw natin, bring him home! Nakasuot ng puti at berde ang karamihan sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsama-sama sa prayer rally sa Liwasang Bonifacio dito sa Maynila. Bitbit nila ang mga maliliit na watawat ng bansa at mga karatulang nanghihingi ng hustisya para kay Duterte at bumabatikos kay Pangulong Bongbong Marcos. Bago pumunta rito, nag-motorcade muna ang mga supporter sa iba't ibang lansangan sa Metro Manila. May mga prayer rally din sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao.
Mindanao. Mamaya magkakaroon ng vigil at interfaith prayer para ipagdasal si Duterte. Sabi ni Attorney Salvador Panelo, dating Presidential Legal Advisor ng Administrasyon Duterte, tiwala silang pakikinggan ng gobyerno ang kanilang panawagan. Upang ipamukha sa kanila na kataksilan ang pagpapakanulo ng dating Presidente Duterte sa mga dayuhan. Pag hindi sila nakinig, yan ang simula ng pagbagsak ng pamahalaan. Kabi-kabila ang isinagawang pagkilos ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Sa Davao City, nakabantay ang mga supporters sa labas ng Duterte residence. Nag-alay rin sila ng dasal. May pagtitipon din sa Isabela City sa Basilan, Molave, Zamboanga del Sur at sa Mandaue City sa Cebu. Pia, as of 5 p.m. nasa 2,000 yung mga tao rito sa Liwasang Bonifacio, batayan sa crowd estimate ng Manila Police District. Yung munang latest mula rito sa Maynila, balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jonathan Andal. Natupok ang 206 bahay sa Pilar, Sorsogon. Mahigit 300 pamilya ang apektado sa sunog na umabot sa ikatlong alarma. Mabilis na kumalat ang apoy dahil mahangin noon at gawa sa light materials ang karamihan sa mga bahay. Patuloy ang investigasyon sa sunog. Wala naman pong naitalang nasaktan o nasawi. Sa ibang balita, bistado po sa isang paupahan sa Quezon City ang umano'y bentahan ng iligal na droga na ipinapadaan umano sa mga delivery parcel. Nakatutok si Bea Pinlac. Aakalain mong normal na parcel lang ang inaabot ng lalaking ito sa delivery rider sa harap ng apartment building nila sa Barangay E. Rodriguez, Quezon City. Ang isa pang lalaki na naghihintay sa tapat, inabutan din ng package. Pero ang laman umano ng mga ito, iligal na droga na pala. Nasamsam sa inuupahang unit ng 35 anyos na lalaki ang ilang plastic bag at sachet ng umano'y shabu at may tinatayang halaga na higit 6.8 million pesos. Dati doon talaga nag-re-release sa may sakyan. Dalawa sila. Ayun, nagbago siya ng strategy. Nasa baba na, inaabot naman sa may rehas. Hanggang sa bandang uli, dito nasa beranda na siya nag-aagis na lang ng ang parcel. Kung minsan, sabay-sabay daw ang mga delivery rider na pumipick up ng parcel na naglalaman umano ng iligal na droga. Arestado ang lalaking umuupa sa unit habang pinaghahanap pa ang isang kasabwat umano niya sa pagbebenta ng shabu. Mga naiwan lang po yan dito ng kaibigan po namin. Baka po pag tinapon ko magalit po yan sa akin. Sinubukan pong gumamit po. Hinuli rin ang 3 iba pang kasama niya sa unit ng isagawa ang buy bus. Kasama ko po siya para doon sa medical eyes po kasi kailangan namin lahat. Kailangan gamot nating lahat. Kailangan ko lang po kasi ng pera. Bibili ng gamot. Opo, damay lang po talaga ako kasi wala naman akong idea na meron palang nagbibenta dito. Reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang kakaharapin ng 4 na suspect na nasa kustodiya na ng PIDEA. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Ngayong tumitindi na naman ang init, hindi maiwasan ang tayo pagpawisan at manlagkit. Ang payo ng ilang eksperto para hindi mangamoy, tinutukan ni Katrina Son. Pag mainit at pinagpapawisan, ramdam ang lagkit. Medyo malagkit naman kasi pawis natin yan. Hindi man maiwasan nga hindi ka pagpapawisan kasi nagbibiyahe ka. Kaya ang tricycle driver na si Antonio Salvacion sinisiguro raw na nakaligo bago pumasada. May baon pang bimpo at alcohol pang pa-freshen up. Hindi lang kasi literal na heat ang kailangang ibit sa tag-init. Pati na rin daw ang heat. Yan nga raw ang diyahing problema ni Mang Chodicio Palma kapag sunod-sunod ang biyahe sa mainit na panahon. Kaya bukod sa ligo at tawas, ginagawa ko, di maglagay na lang ng pabango. Kaya sa pasahero sa likod, baho mo. Si Annalyn Doromal, aminado ring problema tuwing mainit ang nagpapawis na singit. Pag sa labas po talaga ako, talagang mainit po. Nangangamoy ka talaga, halos init na init ka po talaga. 3 beses na siya ngayon maligo sa isang araw with batching, tawas at deodorant.
May baon din siyang wet wipes. Ayon sa isang dermatologist, ang pagpapawis at pangamoy na normal kapag mainit pwedeng iwasan. Yung bacteria, nabubuhay kasi siya sa mga pawising lugar. So unang-una, kailangan proper hygiene. Kailangan maliligo tayo once or twice a day, and kung maaari, gagamit tayo ng antibacterial na sabon. Tapos kapag napawisan tayo, kunyari nag-exercise, maligo tayo after. Bantayan din daw pagkain na maaaring magdulot ng anghit gaya ng bawang, sibuyas at maanghang na pagkain. Papapresko rin at iwas pawis ang mga damit na cotton, antiperspirant o tawas. Kung hindi pa rin makontrol yung pawis, pwedeng magkonsulta sa mga dermatologist dahil may mga procedures na pwedeng makabawas ng pawis semi-permanently. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, isa pang round ng rollback ang asahan sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Sa tansya ng kumpanyang Unioil, 10 hanggang 30 sentimo kada litro ang posibleng tapyas sa gasolina. 30 hanggang 40 sentimo naman sa kada litro ng diesel. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, nakikitang may epekto sa rollback ang mga pangamba sa paghina ng demand sa langis dahil sa sobrang supply at pagtamlay ng ilang ekonomiya gaya ng Amerika. Isa sa mga kinuhang abogado ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman ay kay Vice President Sara Duterte. Isa si Kaufman sa mga nasa listahan ng counsels ng ICC. Counsel din si Kaufman sa ICC hearing ng dating militia leader sa Central African Republic na si Maxime Mokom na inakusahan ng war crimes at crimes against humanity. Itinigil ang pagdinig matapos i-withdraw ang mga kaso laban kay Mokom. Sa ngayon, si dating Executive Secretary Attorney Salvador Medialdea pa lang ang kinikilala ng ICC bilang abogado ng dating Pangulo. Nauna nang sinabi ni Attorney Harry Roque na nagsumiti sila ng mga dokumento sa ICC para maidagdag silang dalawa ni Kaufman bilang mga abogado ni Duterte. Kung papayagan, si Kaufman ang magiging lead counsel ni Duterte. Dalawang weather systems ang nakakaapekto ngayon sa bansa ayon sa Pag-asa. Easterlies o mainit na hangin galing Pacific Ocean ang nagpapaulan sa Eastern Visayas, Albay, Sorsogon, Dinagat Islands at sa Metro Manila. Northeast monsoon o amihan ang magpapaulan naman sa Batanes at Babuyan Islands. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light rains sa Kalinga, Ilocos Norte at Sorsogon. Light to moderate rains naman ang mararanasan ng ilang lugar sa Guimaras, Biliran, Siquijor, Cagayan de Oro, Davao del Sur, General Santos at Cotabato. Asahan naman ang mainit na panahon sa Metro Manila bukas. Nagpamangha sa ilang lugar sa Latin America ang bilog na buwan na tila may shade of red. Ano nga ba itong tinatawag na blood moon? Kuya Kim, ano na? Itong nasilayan sa Latin America nitong Biyernes ng gabi. Ang buwan nagliliwanag at pulang-pula. Ito'y dahil sa total lunar eclipse o blood moon. Ang blood moon nasilayan sa Caracas sa Venezuela, Bogota sa Colombia, sa Mexico City, at sa Ciudad Juarez sa Mexico. Kuya Kim, ano na? Ang eclipse ay nangyayari kapag pantay na nakahanay ang araw, mundo at buwan. Tuwing lunar eclipse, nasa gitna ang Earth at natatakpan nito ang sinag ng araw, kaya nasasakluban ng anino ng mundo ang buwan. Tuwing total lunar eclipse naman, gaya sa nasaksiyan sa Latin America nitong Biyernes, nagiging kulay pula ang buwan. Dahil tanging ang red light lang ang nakakalusot mula sa araw at tumatama sa buwan. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. 15 residente ang nagsuka matapos umanong ma-food poison ng rice mix o yung tinatawag na lamaw sa Liloan, Cebu. Ilan sa kanila ang naospital dahil sa pananakit ng tiyan. Base sa inisyal na investigasyon ng LGU, nabili ang nasabing pagkain sa isang food stall. Tinutukoy na ang iba pang biktima at ang nagtinda ng rice mix. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Naging successful ang first solo fan meet sa Manila ng Blackpink member na si Jisoo kagabi sa The Big Dome.
Payanig sa opening act ng Love, Lights and Action Fan Edition Tour ang kantang Earthquake. Pinerform din ang iba pang kanta mula sa kanyang latest solo album na Amortage, kabilang ang Tears, Hugs and Kisses at Your Love. Sa kanyang IG story, nag-post si Jisoo after the concert with the caption, Mahal Kita. Manila ang first stop ng kanyang tour. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.